Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so sa patuloy po na pagmamonitor natin sa mga nangyayari ngayong halalan mga babayan, ay hindi po natin na maiiwasan na mapanood ang mga nagigiri ang mga supporters po ng mga partido ng mga naglalaban mga kababayan. At dahil nga po sa init ng labanan itong mga kandidato na to, isang insidente po na kung saan ang Philippine Army ay hindi na nakapagpigil mga kababayan at nagpaputok na po ng warning shot. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Alright? Okay, so alamin na natin tong balita na to mga kababayan at ating pag-usapan. Grabe yung mga nangyayari ngayon na ating napanood. Pero ayon nga po sa balita, mas peaceful pa daw po ngayon kesa po nung mga nakaraang halalan. Which is very good naman po kung ganun nga po yung totoong nangyari. Okay? Kasi kung makikita natin, kung i-recall natin ng mga nakaraang mga halalan, especially mga national election, di ba? May mga ganitong insidente pa rin naman, di ba? Hindi natin may aalis yan. At pagdating po sa mga locals, like yung mga midterm elections nga po, mga congressman, mayor, mga ganyan po, talaga namang napakainit pagdating po doon sa mga ganong level, mga babayan. Yung national, hindi ganong doon po sa level na yon ng mga LGUs. Doon medyo talagang matindi. Tensyon, matindi ang mga bakbakan, di ba? So ito, alamin natin itong mga balita na to mga babayan at atin yung pag-usapan. Alright? Let's go. Anumang oras sa ating balitaan ay papasok na ang bilang ng mga boto. Pero bago yan, nabalot na ng tensyon ang maraming lugar. Sa Lanao del Sur, Pero usually mga babayan, yung karamihan po ng mga tensyon na yan ay nandun sa Mindanao, yung mga balita nating napapanood. giriang inawat sa pamamagitan ng warning shot. May magkapatiding patay sa iwalay na paumaril at isa pang patay sa paranaksak. Sa Marawi naman, bukod sa nagpang-abot na supporter ng dalawang mayoral candidate, may nagbuhos ng tubig sa automated counting machine. Yun ang masaklap, yung automated counting machine, binuhusan ng tubig, mga kababayan, So, paano na ngayon? Paano nang gagamitin? Diba? At live mula sa Lanao del Sur, nakatutok si Chino Gaston. Chino. Mel, Vicky, Emil, tatlo ang patay sa election-related violence dito sa lalawigan ng Lanao del Sur at patuloy na nananaig ang tensyon sa ilang bayan, ilang minuto na lang bago matapos ang botohan. Grabe, Sunod-sunod na warning shot ang pinaputok ng mga tauhan ng Philippine Army sa polling precinct sa bayan ng Buadi Puso Buntong sa Lanao del Sur para grabe, para lang matigil yung gulo nila. Nagpaputok na yung Philippine Army, mga kababayan. Grabe yung tension na to dito sa lugar na to, Mindanao din. Sunod-sunod na warning shot ang pinaputok ng mga tauhan ng Philippine Army sa polling precinct sa bayan ng Buadi Puso Buntong sa Lanao del Sur para mapaghiwalay ang mga naggigiriang supporter ng mga kandidato. Kahit inaawat na, di pa rin nagpatinag ang ilan at patuloy sa panghahamon ng away. Grabe, Nakakan talaga, Sa barangay Sagungsongan sa Marawi City, ito naman ang eksena, ilang minuto lang matapos buksan ang botohan. Nagpang-abot ang mga poll watcher ng mga magkatunggali sa mayor ng lungsod. Agad nakapasok ang mga sundalo ng Task Force Marawi at PNP para paghiwalayin ang mga nag-iinit na supporter. Kwento ng isa sa mga supporter, ang kabilang kampo ang nagsimula nila ng gulo. Pasado alas 7, sumugod naman ang mga pulis sa katabing voting precinct matapos buhusan ng tubig ng isang poll watcher ang automatic counting machine, kaya ito'y nasira at kailangang palitan. Bakit kailangan nilang
gusto nila ng maayos na eleksyon, gusto nila ng maayos na halalan, gusto nila ng malinis na eleksyon, malinis na halalan. No, nagtataka lang ako, bakit kailangan nilang buhusan ng tubig, no, yung counting machine. 'Di ba? So baka ang gusto nila mangyari is manual manual counting na lang yung gawin, kaya binuhusan nila no ng tubig. 'Di ba? Yung automated counting machine, 'di ba? So sayang naman, 'di ba, mga babae, imbis na mapabilis yung kanilang trabaho. Anong ginawa, sir? Binuhos mineral water? Ano mangyayari? Tumigil yung machine? Hindi kasi maka-close. Upon verification, totoo nga ho nang binuhusan ng tubig yung PCA machine. And that resulted na damage na po siya. Hindi na po siya nagfa-function. Then at the same time, tumakas na po yung babae kasi yun, sir eh. Then it discloses na watchers pala siya. Ilang minuto ring naantala ang botohan. Grabe, no? Imagine ninyo, yung nangyari na yun, no, maraming mga kababayan natin, yung naapektuhan, di ba? Doon binuhusan na yun ng tubig, no, yung counting machine, di ba? Pagdating ng tanghali, nabalot na naman ng tensyon nang halos magpang-abot ang mga supporter ng dalawang magkatunggali sa pagka-mayor ng lungsod ng Marawi. Mabutit na awat at napaghiwalay sila ng mga tauhan ng Task Force Marawi at Police Special Action Force. Away tungkol sa dami umano ng pinapapasok na watcher sa mga presinto ang ugat ng di pagkakaunawaan. Yun ang no? Dapat kasi may limit lang yung mga watchers, no, ng isang kandidato. Hindi po pwede yung sobrang daming watchers, 'di ba? Para kasing nangyayari nun, mga kababayan, sobrang crowded na sa loob no ng mga presinto. Samantala, isang supporter naman sa bayan ng Maging ang pinagsasaksak ng di kilalang salarin dahil sa alitan ng mga supporter ng pagka-mayor. Kinilalang nasawi na si Arafat Haron Iskak. Patuloy na pinaghahanap ang sospek. Dalawa naman ang nasawi sa pamamaril sa bayan ng Bayang kaninang alas 7:30 ng umaga. Kinilala mga nasawi na sina Afghani Taha Bait, 38 anyos, at kapatid nitong Walid Taha Bait, 35 anyos. Grabe, no? Yung tension sa Mindanao, ganong katindi, mga kababayan, no? Dakong alas 4:30 naman ay biglang dumami ang mga supporters ng isang mayoralty candidate sa labas ng polling precincts sa barangay Sagungsongan at agad naman silang naharang ng PNP Special Action Force. Pero ayon sa kanila ay naroon lamang daw sila para protektahan ang boto ng kanilang sinusuportahang kandidato bago ito dalhin sa provincial capital para gawin ang canvassing. At VK, mula dito sa Marawi City, ako si Chino Gaston, nakatutok 24 oras para sa eleksyon 2025. Grabe, mga babayan, no? Talagang kailangan nilang bantayan, no, yung kanilang mga boto. No, at makikita natin, talagang yung pagbabantay nila sa kanilang boto ay kahit ibuwis nila, no, yung kanilang buhay. No, ganun kahalaga, mga kababayan, yung boto, no, ng isang tao para sa isang kandidato dahil buhay ang kapalit. Imagine ninyo, mga supporters lang yan, no? Supporters yan, no, ng mga kandidato. Hindi pa yan yung mismong kandidato, mga kababayan. Pero yung buhay po, no, na nalalagas dahil sa ganyang mga pangyayari, no, ay hindi natin matatawaran. Talagang nakakaawa yung mga kababayan natin, no, na nagiging biktima, no, ng karahasan ng halalan dito sa ating bansa. Kaya sana naman, lalo na doon sa mga tumatakbo po dyan, no, ng mga kandidato, pahalagahan natin yung mga kababayan natin, no, na bumuboto sa inyo. No, bigyan natin ng importansya, no, gumawa tayo ng mga maayos na batas, magserbisyo tayo ng maayos, magserbisyo kayo ng tapat para sa ating mga mamamayan, para sa ating mga kababayan. 'Di ba? Dahil maraming buhay, no, yung nabubuwis tuwing halalan na lang. 'Di ba? Maraming mga nangyayaring ganyan, may mga insidenteng ganyan. So, wag nating sayangin, no, yung boto ng ating mga kababayan. 'Di ba? Buhay po ang kapalit ng mga boto na 'yan, mga kababayan. No? So, kayo anong masasabi ninyo
sa mga balita na to. I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion na atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mopsid Some Hopes TV. Peace. I'm out.